Praise the Lord, ye hands adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White's, Pero Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ang unang broadcast natin sa September, intended for September 1st, 2024. At ito po ay lalabas sa GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito. Ang ating pong subject for discussion is entitled Planned Giving, Today's Challenge. Ang ating teksto, 2 Corinthians chapter 8, verse 10 to 11. Babasahin po natin ng mamaya sa wikang Ingles, pati na rin sa Filipino version. But before that, we'd like to greet all our supporters, sponsors, and partners in radio ministry, and at the same time in evangelism all over Luzon, Baguio, Pangasinan, La Union, Nueva Ecija, and of course kasama na din po ang Pampanga, Tarlac, and Metro Manila area. So binabati natin ang ating mga partners, ang Christian World Ministry headed by Brother Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and Deborah Quinones Marcos. Ito po ay online Christian magazine. Ang title po is Christian World Ministry. Of course, ang ating main sponsor, ang World Radio International sa West Monroe, Louisiana, USA. Nasa Kenya po sila, na East Africa. They are now on a mission over there. Mga kapatiran sa Baguio, binabati natin ang ating mga kapatiran, Baguio, Midtown Church, NLEX, Centerpoint, USR, and nandiyan po sa QM Subdivision. Mayroon pong bagong congregation, and of course, A-Hill. Binabati natin ang mga kapatiran natin sa Itugon Benguet, Capsula, and Balawas family, and of course, si Carlos Garcia dyan sa Rainbow Subdivision. Mga listeners natin sa San Juan Abra, Sister Miriam Tasis. Mga listeners sa Anda, Pangasinan, si Sister Josephine Uria. Hanggang po dyan sa Bulinaw, Pangasinan, mga kapatiran sa Lingayen, kapatid na Greg, Sister Luz, Sister Hilda, and Jenny dyan po sa Dumalandan Congregation, sa La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, and of course, Pampanga, mga kapatiran natin dyan sa San Fernando City, Pampanga. Magandang umaga po mga kaibigan. I would like also to greet my Sister Evelyn in Cebu, Mandawi, with her son, Neil Imperado, ang namamahala po ng Bear Valley Bible Institute. And of course, mga kapatiran sa Visayas, especially my nephew in Roas City, Capiz, si Jong Bornales Oliva, and of course, Nars Tuanyo, and Sister Bibing dyan po sa Dao, Capiz. Magandang umaga mga kaibigan. Ito na po ang ating pagbabasa sa Book of 2 Corinthians chapter 8 verse 10 to 11. Sabi ni Apostle Paul, "Herein I give my judgment, for this is expedient for you, who were the first to make a beginning a year ago, but not only to do, but also to will. But now complete the doing also, that as there was the readiness to will, so there may be the completion also out of your ability." 2 Corinthians chapter 8 verse 10 to 11. Ano pong sinasabi dito na Apostol Pablo? Basahin po natin sa wikang Pilipino para maintindihan po natin sa chapter 8 ng 2 Corinthians
verses 10 to 11. Ito sabi ni Apostol Pablo, kaya ito ang payo ko, mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noong isa pang taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsagawa nito kundi maging sa paghahangad. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. So yun pong ating pagbabasa. 2 Korinto, Kapitulo 8, 10 hanggang 12 na po yung binasa ko kanina. So yun pong ating teksto sa subject, planned giving, pinaplano na pagbibigay, isa pong hamon sa ating kapanahunan sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, lalo na po dito sa buong Pilipinas. Now let's go to our introduction. The Word of God, through the Apostle Paul, teaches planned giving. So itinuturo po ng Biblia na kailangan planuhin po ang pagbibigay sa lokal na iglesia. Ito po ay itinuturo ng Biblia sa pamamagitan ni Apostle Pablo. In fact, this is the only kind of giving in the New Testament. Ito lang po ang tanging pamamaraan ng pagbibigay. Talagang pinaplano po ang pagbibigay, pag-aabuloy. Sabi nating abuloy ang ambagan para sa lokal na iglesia. Everything we do for the Lord must be planned. Dapat lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, dapat ay nakaplano. Mas maganda po may plano kaysa sa walang plano. And this is also true about the giving of our money to support the church. Lalong-lalo po ang pagbibigay, ambagan, abuloy para sa lokal na iglesia. At ito po ang ating tatalakayan sa magang ito sa ating paksa na pinamagatan kong Planned Giving, Today's Challenge. Pinaplano na pagbibigay, pag-aabuloy, pag-aambagan, ito po ay hamon sa ating kapanahunan na mga Kristiyano. Sa leksyon na ito, mga kaibigan at mga kapatid, 4 po ang ating pag-aaralan. Number 1, meaning of planned giving in the church. Ano po ang ibig sabihin ng pinaplano na pagbibigay, pag-aabuloy, pag-aambagan sa iglesia? Pangalawa, may mga halimbawa ba sa Biblia ng tinatawag nating planned giving in the church? Mga halimbawa sa Biblia na nagkaroon sila ng tinatawag na pinaplano na pagbibigay, pag-aabuloy, pag-aambagan sa iglesia. Pangatlo, ano ang mga dahilan kung bakit dapat planuhin ang pagbibigay, ang pag-aabuloy o pag-aambagan sa loob ng iglesia, especially lokal na iglesia? Number 4, what are the results of planned giving in the church? Ano po ang resulta? Sabihin na natin ano po ang mga benepisyo. What are the advantages of planned giving within the local church? So yun po ang ating mga subject na pag-aaralan at dumako na po tayo sa ating discussion sa ating subject matter na pinamagitan kong planned giving. What is the meaning of planned giving in the church? Well, simply, it is an agreement one makes to give to the Lord continuously and regularly a percentage or amount of his or her income. So ito pong planned giving, isa pong kasunduan natin between us and our Lord, sa atin at sa Panginoon, na tayo ay patuloy na magbibigay at regular na magbibigay ng ating kinikita sa isang linggo, sa isang buwan at sa buong taon. Yun pong ibig sabihin ng planned giving, isa pong kasunduan natin sa ating Panginoon Diyos. Nakipagsundo tayo sa ating Panginoon. In our mind, and of course sasabihin din natin, sa lokal na congregation, it also refers to contribution, donations to the local church through financial plans and donors' estate. So ito yung mga donation natin, mga binibigay sa iglesia sa pamamagitan ng pinaplanong pagbibigay, at kamisan mayroon tinatawag nilang donor estate. Ano po yung donor's estate? Mamaya po ipaliwanag natin, but simply, donor's estate, kapag ikaw ay may property, may mga ari-arian ka, at wala kang tagapagmana, pwede mong gawing tagapagmana
ang isang lokal na iglesia. Doon mapupunta yung tinatawag mong ari-arian sa halip na mapunta ito sa gobyerno. Some donations are deferred and given as bequest in a donor's will after he or she passes away. Ano pang nangyayari iba? Kung may mga ari-arian sila, sa halip na pamigay nila sa mga kamag-anak, sa gobyerno, ang binibigyan nila parang donation. Bibigay nila, pamamahagi nila sa iglesia, sa isang lokal kung saan sila ay miyembro. Well, this is also sometimes called legacy giving, especially referring to the kind of deferred gifts that are given as tribute or testimony to the donor's relationship with the local church. Mayroon pong halimbawa nito doon sa La Union. Hindi ko nababanggitin yung isang lokal na kongregasyon. Mayroon pong isang sinasabi nating dati siyang maestra. Bago siya pumanaw, namigay siya ng mga Biblia sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa iglesia, kundi sa mga paaralan, sa mga opisina. But nagbigay po siya ng salapi o pera. Sa lokal na iglesia na yon, binigay niya sa isang tinatawag nating katiwala o tresurera, pati lupa. So bago siya namatay, bago siya pumanaw, nakaplano na po, pinamigay niya na kaagad yun. So yun po isang example ng tinatawag nating legacy giving, a tribute or a testimony of the donor's relationship with the local church. Mahal niya ang Panginoon, mahal niya ang iglesia, kaya bago siya pumanaw, pinamigay niya na yun. Hindi nagkaroon ng problema ang kanyang tinatawag na mga pamilya, tagapagmana, kasi mayroong nakalaan para sa iglesia. Well, other types of planned gifts are called in English as trust and annuities, which involve more complex financial planning. Yung trust po, ipagkakatiwala mo. Hindi siguro total na ibibigay mo, kundi mayroong portion ng iyong ari-arian o income na ipagkakatiwala mo sa isang lokal na iglesia. O tinatawag nilang annuities. Ito ang annuities, ito po ay every year. Pag dumating ng isang taon, the end of the year, mayroong halaga na pupunta sa loob ng iglesia, sa isang lokal na iglesia. Hindi ko alam kung ginagawa ito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, lalo na po sa Amerika, ay ginagawa nila itong trust and annuities. Pinakakatiwala nila ang kanilang income kahit wala na sila. At the same time, mayroong tinatawag na taon-taon o yearly, taunan na mapupunta halaga sa iglesia. It is the process wherein the donor or giver creates financial or estate plan. Especially, halimbawa, may ari-arian ka, hindi mo na ipamana sa iyong mga kamag-anak, mga anak, kukunin po ng gobyerno yan. Meron tinatawag na estate tax. Pagkatapos na ang isang tao ay pumanaw na, may babayaran pa rin siya sa kanyang ari-arian. At para hindi mahirapan yung mga kamag-anak, ang ginagawa ng mga may-ari, bibigay nila ito sa isang lokal na iglesia, pwedeng non-government organization, pero usually, kung mahal mo ang Panginoon, ibibigay mo sa isang lokal na iglesia. A person formally decides to give something, money, land, or other assets to the local church. So, anong ginagawa nila? Mayroong formal kasunduan, mayroong donation, pera, ari-arian, at iba pang mga tinatawag nating properties ng isang tao na pumanaw na, yumao na, ibibigay niya po yan sa isang lokal na iglesia. So, yan po yung tinatawag na kahulugan ng planned giving in the church. In other words, what I'm trying to say, brothers and sisters, ang isang lokal na iglesia ay hindi lamang po umaasa sa lingguhan, every Sunday na collection. Kung maliit yung collection na yun, yun lang po. Wala ka nang magagamit para sa improvement na iyong kapilya, sa sweldo ng iyong mga manggagawa, at ano pa mang uri ng expenses o panggastos. Now, let's go to the biblical example of planned giving in the church. Ang tanong, meron bang halimbawa ito sa iglesia? Meron bang halimbawa ito sa Biblia? Well, meron po. Sa Book of Proverbs, meron sinabi ang ating Panginoon sa pamamagitan po ni Haring Solomon. Sa Tagalog, ang tawag nito ay Kawikaan. Kawikaan or Book of Proverbs chapter 3 verse 9. Sabi doon sa Ingles, honor the Lord with your substance and the first fruits of your increase. Sa wikang Pilipino,
Sabi dito sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong pagkakamainam na ani, siya ay sa iyong handugan. So kung may ani kang medyo gumanda yung ani mo, yung mga pananim, sabi sa practice po ng mga Hudyo, mga Israelite, the first fruits go to God. Yung unang ani nila, binibigay nila sa Panginoon. So yun po ang pamamaraan nila na pagpaparangal sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanilang ani at pwede rin sa pamamagitan ng kanilang kayamanan. Now, there is a principle. The God first principle is in the New Testament only. Unahin natin ang Panginoon. Mali po yung ginagawa ng karamihan na ibabudget mo na lahat, kuryente, tubig, etc., pagkain. Pagkatapos yung maiiwan, yun na lang ang para sa Panginoon. Mali po na procedure yan. Ang God first principle is, unahin mo na yung budget para sa Panginoon. Halimbawa, gusto mo magbigay ng 5%, 10%, o 20%. Nakalaan na po yan. Kung ano ang sobra, yun po yung gagamitin mo sa personal expenses or family expenses. Sinabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2, set aside an offering every first day of the week for the poor saints of Jerusalem. Nung panahon na yun, kailangan ng mga banal sa Jerusalem kaya nagkaroon ng tinatawag na tagutom or famine. So the Apostle Paul instructed the Corinthians and also the Galatians and other congregations. Sabi niya, tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo, tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad ng ipinagbilin ko sa mga iglesia sa Galacia tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin yun upang hindi na kailangan mag-ambagan pa sa pagpunta ko riyan. So sabi ni Apostol Pablo, i-advance nyo. Every Sunday, gawin nyo yung ambagan o koleksyon para naman itulong sa mga banal doon sa Jerusalem na nagkaroon po ng tinatawag na famine o tagutom. Yan po sinabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinto Kapitulo 16, talatang 1. It is very clear, brothers and sisters, therefore, from God's words, that the Lord's portion should be set aside, separate and apart from meeting personal, family, and business needs. Ano pong ibig sabihin yan? Maliwanag na sinasabi ng salita ng Panginoon na ang portion, ang para sa Panginoon, dapat naihiwalay. At ito po ay ibinibigay dito sa instruction ng Apostol Pablo, 1 Corinthians 16, 1 and 2, every first day of the week, every Sunday. Siyempre, nagbi-meeting, kakaroon ng pagsamba, kakantahan, inaalala yung banal na hapunan at pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon. Yun din po ang panahon para ibigay yung ating contribution sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Sa Matthew 6, chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin nyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at lahat ng ito ay maidaragdag sa inyo. So, God first principle. Yun po ang biblical example tungkol sa pinaplano na pagbibigay sa lokal na iglesia. Number 3, part of our lesson. What are the reasons for planned giving in the church? Ano po ang mga dahilan kung bakit kinakailangan pinaplano ang pagbibigay o bigayan, ambagan, contribution sa isang lokal na iglesia? Well, there are several reasons. Number 1, it provides a tremendous opportunity for Christians to make a powerful witness to their faith and values. Ano pong ibig sabihin yan? Ang pagbibigay, pinaplano na pagbibigay, isa pong pagkakataon, opportunity ng mga Kristiyano para ipakita ang kanilang pagmamahal, ang kanilang testimonya tungkol sa kanilang pananampalataya. Paano ba patutunayan na mahal mo ang Panginoon at pinapaniwalaan mo si Hesus Kristo at ang kanyang mga aral, ang kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo? Napakaliit po ang ibibigay nating halaga sapagkat ano ang binigay ng Panginoong Hesus Kristo para tayo ay magkaroon ng salvation.
kaligtasang spiritual, kapatawaran sa ating mga kasalanan at ang pinangako niyang habang buhay doon sa kalangitan. Napakaliit po yung ibibigay natin na halaga kung tutuusin. Yet the contributions of most Christians stop at death. Ano pong ibig sabihin? Karamihan ng mga Kristiyano, kapag namatay na, wala na, hindi na sila napagbibigay. Siyempre, patay na nga rod. Patay na. Paano yung pamilya niya? So, ang pamamaraan po, para patuloy na sinusuportahan mo ang lokal na iglesia kahit wala ka na roon, ay tinatawag nating plan giving sa pamamagitan ng tinatawag na estate. Sa pagpapatuloy po sa ating discussion on reasons for plan giving in the church, sabi ko kanina, isa pong napakagandang pagkakataon na kahit wala ka na, ang iyong testimonya na mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang iglesia, ay nagpapatuloy pa rin. Sa papanong paraan? Usually po ang nangyari kapag namatay na isang miyembro, wala na rin siyang kontribusyon. Maaring pati pamilya niya ay wala na rin. Pero para po maiwasan at patuloy ang tulong mo sa iglesia ng Panginoon, sa Panginoon mismo, kahit wala ka na, yun po tinatawag nating planned giving. Meron pong example sa Biblia, simply because they have not been encouraged to regard planned giving as another opportunity to make a witness. Ang mangyayari po, hindi po nabigyan ng pagkakataon, explanation, ang mga membro na kahit wala na sila, pwede pa rin silang patuloy na tumutulong sa iglesia bilang testimonya o bilang saksi ng kanilang pagmamahal sa Panginoon at bilang pagmamahal na rin sa lokal na iglesia. Meron po tayong babasahing teksto sa Hebrews chapter 11 verse 4. I hope you have your Bibles with you. At kung wala mo, pakinggan po natin ang sinabi ng writer ng Hebrews chapter 11 verse 4 tungkol po sa pananampalataya ni Abel. Ito po ay babasahin muna natin sa wikang Ingles and then we will also read it in the Filipino version. Sabi ng writer ng Hebrews, by faith, Abel offered a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was a righteous man, God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. Hebrews 11:4. Ano pong ibig sabihin ng sinulat ng Hebrew writer? Basahin po natin sa wikang Pilipino. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinikilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog kahit patay na siya. Nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So, ganun po yun. Wala na yung tao, kinikilala pa rin ng Diyos ang kanyang pananampalataya. At yun po yung example ni Abel na pinatay ng kanyang kapatid ni si Cain. Ang utos ng Diyos, maghandog kayo ng animal sacrifice. Isang hayop, pinapatay, at binubuhos yung dugo. Yun po yung parang tinatawag na symbol or prophetic symbol of the coming of our Lord Jesus Christ to be sacrificed on the cross. Pero si Cain, ang inibigay niya po yung kanyang ani, harvest. So, hindi natuwa ang Panginoon. So, natuwa ang Panginoon dahil si Abel ay sinunod niya ang kagustuhan ng Panginoon na mag-offer ng animal sacrifice. So, sabi ng Biblia, Hebrews chapter 11 verse 4, dahil siya ay matuwid kahit na siya ay patay na, kinikilala pa rin ng Panginoon Diyos, nagsasalita pa rin siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ano pong ibig sabihin niyan? Application sa Panginoon, sa pagbibigay. Ibig sabihin, kahit wala na tayo sa mundong ito, yumaon na tayo, nandun na tayo sa kabilang buhay, kung mayroon tayong inilaan para sa isang lokal na iglesia sa pamamagitan ng tinatawag nating plan giving, donation, estate, annuity, or trust, anything, nakalaan na po katulad ng ginawa ng isang kapatid doon sa La Union, na wala na siya, bago pa siya namatay, bago siya yumao. Ibinigay niya in advance pera at saka ari-arian sa iglesia. So ganito po ang plan giving. Kahit wala na tayo sa mundong ito, may ari-arian tayo, may mga tagapagmana tayo, bibigyan natin yung tagapagmana, bibigyan din natin ang isang lokal na iglesia. And in that way, our faith still speaks even though we are already dead and gone from this world. Wala na tayo sa mundong ito,
nagsasalita pa rin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay, tulong sa isang lokal na iglesia kung saan tayo ay miyembro. Yun po ang ibig sabihin ng tinatawag nating principle of reason. Number 2, it helps maintain the work of the local church in many aspects. So, sinasabi ko kanina, ang karamihan ng lokal na iglesia umaasa lamang sa Sunday contribution. Merong mga donations ng isang yumao na kapatid. A gift from an individual estate will keep on giving in perpetuity. In other words, wala na siya, pero dahil may ibinigay siya bago siya na yumao, ang kanyang abuloy, ang kanyang tulong sa iglesia na lokal ay patuloy pa rin habang buhay. And it will assure the continued strength and vitality of its ministries. Bakit maraming iglesia namamatay? Nawawala ng miyembro, yung mga preacher nawawala rin kung saan-saan na napupunta naghahanap ng ibang trabaho. Dahil po sa walang tinatawag na planned giving, nakaplano na pagbibigay sa isang lokal na iglesia para patuloy ang mga gawain nito kahit wala na siya roon. There is a great satisfaction knowing that one's resources are continuing to influence and benefit others even when he or she is gone. So, satisfied. Masaya yung mga miyembro. Kasi nga, may pera pa rin. Every year or every month, may dumarating, kahit nawala na yung miyembro na yun, may ibinigay siya para sa isang lokal na iglesia. Number 3, it enables Christians to make larger charitable gifts. Mas malaki. Bakit? Kung Sunday contribution na ibibigay mo 1,500, kung wala ka na, may araran kang iniwan para sa kongregasyon, siyempre hindi lang po 500 yun. Baka sobra pa. Alright. Yayao ka naman sa mundong ito, sino ang pagbibigyan mo ng iyong ari-arian at kayamanan? Mas maganda ibigay mo na lang sa Panginoon, sa iglesia. Most annual gifts come from current income. Planned gifts can come from one's accumulated assets when they are no longer needed, and Christians can make larger gifts to local congregation. In other words, kung hambing mo yung lokal na giving every Sunday lang, maliit talaga yon. Pero kung halimbawa yung ari-arian mo, bago ka pumanaw sa mundong ito, na ibigay mo para sa iglesia, malaking tulong po yon. Number 4, it allows people to establish living memorials. May mga mayayaman, para palaging maalaala yung isang mahal sa buhay, gumagawa po sila ng mga estatwa, gumagawa sila ng mga memorials. Ay iba naman, may donation sa isang iglesia, may donation sa isang eskwelahan, etc. Pero gusto mong maalala yung mahal mo sa buhay, yung kanyang exemplary na paniniwala sa Panginoon, magbigay ka ng memorial. Ano yung paalaala o memorial na yun? Hindi po estatwa. Pwedeng donation sa isang lokal na iglesia, pwedeng libro, mga songbooks, pwede kapilya. Ibahagi mo yun, ipamigay mo, parang paalaala or testimony, a memorial to that person who has great faith in our Lord Jesus Christ. This continue to minister to others in Christ's name for generation to come. Wala na yung taong yun, nagsasalita pa rin ang kanyang pananampalataya. Mission Support Fund is a type of living memorial created through planned giving. May mga iglesia po sa Amerika, kaya natutuloy po ang suporta nila sa, for example, sa radio ministry, World Radio. Ito po ay mga donations ng mga taong yumao na. Bago sila yumao, ibinigay nila yung portion of their inheritance or income sa iglesia. So wala na sila, patuloy pa rin yung tulong nila sa iglesia, sa lokal na iglesia, sa gawain ng isang lokal na iglesia. Po yun, nangyayari yun sa Amerika. Sana mayroon din dito sa Pilipinas. Planned giving also provides tax advantages to the donor. In addition to charitable deductions, it provides opportunity to reduce estate taxes. Ito pong pinakamahalaga. Sa mga businessman, business conscious na mga tao, kapag ikaw po ay nagbigay ng donation, nag-abuloy sa isang lokal na iglesia, sa isang NGO, isang hospital, etc., tax deductible po yun. Ma-minus po sa babayaran mong buwis sa gobyerno. So, yun ang tinatawag lang charitable deductions. At babawas po, liliit ang babayaran nating buwis sa gobyerno. Bakit?
ibinigay mo sa isang foundation, ibinigay mo sa isang iglesia. Yun po ang resulta, mga kaibigan at mga kapatid. Now, let's go to the last part of our lesson. What are the results of plan giving in the local church? Parang may similarity po sa number 3. Ano po ang resulta kapag tayo ay nagpaplano ng pagbibigay sa Panginoon, hindi lamang every Sunday, but for the whole year, for the whole of our lives? Number 1, it will make us like God. Magiging katulad tayo ng Panginoon Diyos. Anong ibig sabihin niya? Well, John 3:16, sabi ng writer ng John, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Kung mahal mo, may ibibigay ka. Minahal ng Diyos ang buong sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay para sa atin, para maligtas tayo sa ating kasalanan. Kung ibinigay natin sa iglesia ang ating kinita, ang ating income, ang ating pamana, hindi lamang sa makamag-anak, kundi sa iglesia, magiging katulad tayo ng Panginoon. We will become more like God. Number 2, it will also remedy our love for money as the root of all evils. Ano sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 6:10? The love of money is the root of all evils. Ang pagmamahal sa salapi ay dahilan ng maraming kasalanan. So para makaiwas tayo sa tinatawag nating covetousness, dinudyos natin ang salapi at ang pera at ang kayamanan para maiwasan natin yung kasalanan na yun. Ilaan natin ang ating kinita, ang ating pamana. Portion of that goes to the local congregation. So kahit wala na tayo, nandoon pa rin yung ating contribution at maalala ng mga tao, ng mga miyembro na itong si kapatid na ito may ibinigay at hanggang ngayon kahit wala na siya. 5 years, 10 years from lumipas na, nandoon pa rin yung kanyang alaala na siya ay nagmahal sa Panginoon, nagmahal sa lokal na iglesia. Number 4, it will strengthen our faith in God. Of course, lalakas ang iyong pananampalataya as we selflessly give ourselves as we commune with God. So, ang result, siyempre, lalakas yung ating pananampalataya. Number 4, it is laying up treasures in heaven. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 6:20? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na hindi pwedeng nakawin ng mga magnanakaw. So, yun po. So, pag nagbigay tayo sa Panginoon, sa iglesia, kahit wala na tayo, isa pong pamamaraan yan na tayo ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Hindi po pisikal na kayamanan, kundi yung gawain natin, yung pagmamahal natin sa Panginoon, sa iglesia, isa pong pamamaraan ng pag-impok ng kayamanan sa kalangitan. Number 5, and the last, God will bless us in return as He is honored and His kingdom expand. His work on earth is great and it requires resources. So ano mangyayari? Mangyayari na ibabalik ng Panginoon. Ang sabi ni Kristo, He that has disregard father and mother and others will receive 100-fold. Sabi ng Panginoon, ibabalik ko sa inyo 100 beses. Hindi po literal yan. Pero ang ibig sabihin, kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon para sa kanyang gawain, para sa Panginoon, sa iglesia, sa mga kapatiran, ibabalik po ng Panginoon yan. Maaaring hindi sa pera, maaaring sa ibang pamamaraan. Pero sabi ni Kristo, if you have left your fathers, your mothers, I will return it to you 100-fold. 100 beses. So, ang gawain sa loob ng iglesia, mga kapatid, dito sa mundo, kailangan may tao, kailangan may panahon, kailangan may pera. At yan, importante po sa lahat yan, siyempre, salapi. Kung walang salapi, walang kayamanan, hindi makakagalaw yung tao kahit may oras sila. So, give your resources to the Lord, even when you're no longer here on earth. Sa pagtatapos po, mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Kung kayo pa hindi nakasubscribe, please subscribe to my channel. Share nyo po yung ebanghelyo sa mga kapatiran because that's only one way of preaching the Word of God. Isa pong pamamaraan ng pangangaral. Sa ating pagtatapos, mga kapatid at mga kaibigan, as God loves all men,
He gave His only Son to save us from our sins. Binasa na natin kanina yung John 3:16. Sa bagay na minahal ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. At yan, sa pamamaraan na yan, tayo po ay makakatulong sa Panginoon kung tayo ay susunod sa mga pinag-aralan natin ngayon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, if you love me, keep my commandments. John 14, verse 15. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga kautusan. Our plan giving to the church that Jesus built is one way of showing that love to God. So pag tinulungan natin yung lokal na iglesia, kung saan tayo membro, maging tayo ay buhay o wala na, yan po ay pamamaraan ng pagmamahal natin, pagbalik sa pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin ng kanyang ibigay ang kanyang anak na si Jesucristo. Kung kayo po ay hindi pa miyembro ng Iglesia ng Panginoon, local member ng Church of Christ here in Baguio, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga at saan pa mang lugar dito sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kayo po ay inimbitahan namin, lumapit pa kayo kay Kristo sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo, kailangan maligtas ka sapagkat pagbalik ni Kristo, ang ililigtas niya po yung kanyang mga miyembro ng iglesia, yung talagang faithful, yung talagang tapat. Jesus Christ will come and save His church. Si Kristo po ang tagapagligtas, hindi po yung iglesia. Napasok tayo sa loob ng iglesia dahil mahal tayo ng Panginoon at paniniwalaan natin si Kristo. Pero ang iglesia po ang hindi nagligtas. Si Kristo pa rin, at kung ikaw ay naging faithful member ng iglesia ng Panginoong Jesucristo, kasama ka ron sa ililigtas niya, dadalhin sa kalangitan. So, kung hindi ka pa miyembro, kayo po ay aming inimbitahan, maniwala kayo kay Kristo, magpabautismo ayon sa Marcos 16:16. Sabi ni Kristo, he who believes in is baptized shall be saved. Ano pa? Sabi pa rin Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation, sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 6 verse 2. Do not delay. Kapag hindi natin alam kung kailan darating si Kristo, hindi rin natin alam kung tayo ay kailan kukunin ng Panginoon. So, Jesus Christ is inviting everyone. Matthew 11:28-30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Lumapit tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay bibigyan ng espiritual na kapahingahan. Sabi ni Kristo, ang aking pabigat ay magaan lamang at makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. And God loves you. We thank you, Lord, for the lesson. Thank you sa ating mga supporters, mga partners, and other people who are helping in the ministry. We also thank this radio station, YouTube, and all people who are involved in evangelizing the whole world through Christ. Salamat po mga kapatid. Salamat din Panginoon. And we pray that you will be willing to help us continually. Please cleanse us also from our sins as we also forgive those who trespass against us. Through Christ, we ask all these things, Lord. Amen. Hallelujah, amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.